sapagkat gaya ng kidlat na kumikidlat sa silanganan at nakikita hanggang sa kalunuran, gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Mateo 24 sa talatang 27. Sapagkat gaya ng kidlat na pagkislap buhat sa isang panig ng silong ng langit ay nagliliwanag hanggang sa kabilang panig ng silong ng langit. Gayon din naman ang anak ng tao sa kanyang kaarawan. Datapwat kailangan muna siyang magbata ng maraming bagay at itakwil ng lahing ito. Lucas 17 sa talatang 24 at 25. Anak ng tao ay may kakatawan na isang taong bago. Isusugo para maging tagapagtanggol. Magpapahayag siya ng mga bagong pahayag. Sino? Si Elias Arkanghel? Elias Katumbas ay Sugo. Arkanghel Katumbas ay Anghel. Na kapag pinag-isa ay Sugong Anghel. Ang Sugong Anghel na kumakatawan sa anak ng tao, siya na bilang isang taong bago na magpapahayag ng mga bagong salita o bagong pahayag ang katuparan para makilala ang kumakatawan sa pinatutungkulan na ang kidlat ng silanganan. Na siya rin ang katiwala sa hiwaga at katiwala sa kaganapan ng panahon sa mga huling araw sa yugto ng ating panahon. Exodo 23 sa talatang 20 at 21. Magpapadala ako ng anghel na mangunguna sa inyo. Pangangalagaan niya kayo sa inyong paglalakbay at papatnubayan hanggang sa lupaing inihanda ko sa inyo. Papakinggan ninyo siya at susundin ang lahat ng sasabihin niya sa inyo. Huwag ninyo siyang susuwayin, sapagkat lahat ng ginagawa niya ay sa pangalan ko. At hindi niya kayo patatawarin kapag nagrebelde kayo sa Kanya.
tanging anghel na binigyan ng karapatan na pakikinggan at susundin ang lahat ng sasabihin niya. Tanging anghel na binigyan din ng karapatan na huwag magpatawad sa mga susuway at magre-rebelde sa kanya. Kaya kilalanin natin, sundin at magpakatapat sa kanya sa sugong anghel na mangunguna, mangangalaga sa atin sa paglalakbay hanggang sa maihatid tayo sa lupaing inihanda ng ating pinakadakilang Panginoong Diyos natin. You will keep every seventh day holy for Him. Kanino sumasama ang Panginoong Hesukristo na siyang anak ng tao, na kinilala naman ng ating pinakadakilang Panginoong Diyos, na kaniyang sugo, na kaniyang inutusan na magbalita sa pagbabalik sa kaniyang bayan, na mga magsisipag-uwi na sa sariling bansa. Ang patutuo sa kinasangkapang pinili. December 21, 2018 nang may lathala ito. Ito ang pahayag ng kinasangkapang sugo na nagbalita sa Sentral o Jerusalem sa ating panahon, na sinasabi ng Amang Banal sa talata ng Isaias 41 sa 26 at 27. Ang pinakamamahal, pinakadakilang Panginoong Diyos, ang magkakaloob ng hudyat sa pamamagitan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo natin, na ipaalam nila sa akin at ipababatid naman sa kapatid na Eduardo B. Manalo, alang-alang sa kaligtasan ng maraming susunod sa bilin. Hudyatan pati ang mga kapatid natin sa iba't ibang bansa, pauwiin sa Pilipinas ang lahat sa isang kasunduang hindi mahihindian ng mga lider ng bawat bansa, dahil sa udyo ng dakilang kapangyarihan ng ating pinakamamahal, pinakadakilang Panginoong Diyos natin. Ang aking bayan ay uuwi na. Na ang mga kapatid sa Iglesia ni Cristo o mga hinirang niya ay uuwi at magbabalik bansa. Cruise ship at may mga parating pabukas. Sakay ang libo-libo mga Pinoy crew na naghihintay maproseso ng Bureau of Quarantine para makadaong. Merong laman nito, merong 300, may 200. At siguro ko aabutin ng mga 2,000 mahigit pa hanggang mga 3,000 lahat yung mga kababayan nating bababa dyan sa mga cruise ship. Hindi na raw mababasa sa Isaias 41 sa 26 at 27. Mula sa simula, sino ang nakahula na ito'y mangyayari?
para masabi naming siya ay tama. Isa man sa inyo, walang sinabing anuman tungkol dito. Akong si Yahweh ang unang nagbalita nito sa Jerusalem. Nang ipasabi ko sa aking sugo ang ganito: ang aking bayan ay uuwi na. Natupad at kasalukuyan pang natutupad. Siya nga ang kumakatawan sa anak ng tao. Kaya nakapagpapahayag ng may karunungan, ng mga karunungan ng ating Panginoong Diyos. Naihahanay ng kapatid na Elias Arkanghel Jesucristo ang mga dakilang kalooban ng ating Panginoong Diyos. Kaya siya lamang ang may kapahintulutan at may karapatan na inutusan. Kaya narito ang gawain ni Elias. Apokalipsis 10 sa talatang 11. At sinabi niya sa akin, kailangang ipahayag mong muli ang mga hula tungkol sa iba't ibang mga tao, bansa, wika, at mga hari. Ang kaniyang mga ipinahahayag ay mga bagong salita o mga bagong pahayag. Isaias 42 sa talatang 9. Ang mga dating pahayag ko ay natupad na. Mga bagong bagay ang sasabihin ko ngayon bago pa mangyari ang mga ito, na hindi pa naunawaan ng iba. Subalit sa pagtutuwid na ipapaunawa niya ito, gaya ng kaniyang pagpapakilala ang pinakamamahal na Panginoong Hesukristo ang namamagitan, ang sumasa kanya, na sa diwa niya ang nagdidikta. At ito naman ay sa kapahintulutan ng Ama nating banal na pinakamamahal na Panginoong Diyos. Nagawa ng kanyang makapangyarihang kamay na isinisibat sa diwa ng lahat ang kidlat ng karunungan. Na kaniyang kapangyarihan para ipaunawa ang kaniyang dakilang kalooban sa sangkatauhan. At ito ay sa pamamagitan pa rin ng kaniyang pinakamamahal na anak, ng kaniyang pinakamamahal na Panginoong Hesukristo, na siyang anak ng tao. Na gumagawa
para sa pagsasaayos. Sa lahat ng bagay. At ito naman ay sa pamamagitan ng kaniyang nilikhang isang taong bago na kumakatawan kay Elias Arkanghel, na dalawa silang gumagawa, kaya nga Elias Arkanghel, Jesucristo. Kung tawagin. Subalit, bagamat dalawa sila, ang mahal na kapatid na Elias Arkanghel at ang pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, sa harap ng ating pinakadakilang Panginoong Diyos, sila ay iisa. Tulad din naman ng ating Amang Banal, pinakadakilang Panginoong Diyos, sumasa Panginoong Jesucristo. At ang Panginoong Jesucristo ang sumasama kay Elias Arkanghel, na ito ang dakilang kalooban na sinaklaw ng hiwaga. Para sa kapurihan, karangalan at kadakilaan ng ating pinakadakilang Panginoong Diyos, sa pamamagitan pa rin ng pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. May question na babangon dyan, mga mahal kong kapatid. Paano ang ulo na siya ang ating Panginoong Jesucristo at ang katawan niya ay iglesia? Yan ang nakasulat sa Biblia. Subalit, alalahanin natin, bago siya umakyat sa langit, ay isusugo ng Amang Banal ang Espiritu sa kaniyang pangalan. Siya ang tagapagtanggol na magpapaalaala ng lahat ng kaniyang mga sinabi. Nangangahulugan, siya ang magiging bibig ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Para magawa niyang magpahayag ng may karunungan sa saklawan ng diwa ng Panginoong Jesucristo. Ang diwa ng kaniyang anghel na isusugo saan parte ng tao naroroon ang diwa? Yan ay nasa bahaging ulo ng isang tao. Kaya napahintulutan, hindi para saklawan, ang Panginoong Jesucristo. Kundi magawa nila ang kalooban ng ating
Panginoong Diyos. Ang dakilang hiwaga. Sa mata ng mga tao ay napaka-imposible. Subalit, tulad ng ipinaunawa papagkasunduin silang dalawa sa isang katawan sa Diyos. Aakyat sa langit ang Panginoong Hesukristo at ang isusugo naman ay Espiritong bababang mula sa langit. Gaya ng naipaunawa na nasa katauhan ng mahal na kapatid na Elias Arkanghel Hesukristo ay hindi pangkaraniwan na itinawag sa kanya. Ang Elias Arkanghel Hesukristo ang katumbas ay sugong anghel. Ang anak ng tao. Ang hinihintay ng lahat, subalit hindi nakilala. Bakit di nakilala ng mga tao? Subalit nakilala ng mga nasa piling hinirang, ang kidlat sa silanganan. Ang sagot, abangan sa susunod. Maraming salamat.